Hi mga mare! Tuwing hapon nga, bago nga kami lumabas sa terrace, nilalagyan ko muna nga ng medyas yung baby. Medyo mahangin kasi sa labas, baka malamigan nga yung paa niya. Siyempre, papagpag muna natin yung sapin ng sasakyan niya dahil dito siya tatambay sa terrace. Kinuha ko na nga siya sa duyan, tapos nilagay ko na nga siya dito. At syempre mga mare, bago nga kami umalis, kailangan may baon nga kaming laruan. Nung ready na nga yung bata, binuksan ko na nga yung pinto para makalabas na nga kami. Heto na nga yung nakasanayan namin araw-araw, hindi pwedeng hindi kami tumambay sa terrace, hanap-hanapin ng bata. Hilig kasi ng batang tong pagbasdan yung mga dahon tuwing hapon dito sa harap namin. Merong ang harang itong pinto namin sa harap. Paano ba naman pag walang harang to, laging lumalabas si Bangge. Tinutulak niya lang ng katawan niya, tapos nakakalabas na nga siya. At least ngayong may harang mga mare, pag nakasara yung pinto, nag-aalangan siyang lumabas. Kailangan nga laging nakasara yung pinto namin dahil tatakas naman yung mga pusa namin pag nakabukas to. Yung mga babaeng pusa nga nandito sa loob ng bahay namin, tapos itong si Uncle Cloud na nag-iisang lalaki, nandito nga siya sa kulungan. Nihiwalay na muna nga namin si Uncle Cloud para nga hindi makapag-asawa yung mga babae naming pusa. Bago ko nga inayos yung bata dyan, inayos ko na muna itong kurtina ni Uncle Cloud para nga makita niya kami. Kasing umiiyak ito, nagpapapasok sa loob, kaya lang hindi naman pwede, baka mabuntis nga yung mga pusa namin. Dahil nga nagpapakain kami ng bibe 4 or 5 PM, ayan nakasalubong na nga sa amin. Nagugutom na yata sila, kaya ayan tingnan nyo naman para kami ini-invade, ang dami nila. Napakadungis nga, paano ba naman sisid ng sisid sa putikan. Syempre tamang tambay lang kami dito sa harap habang ang nagmumukbang ng medyas. Pag hindi mo nga napansin yung medyas niya, lagi ngang nakatanggal dahil nga naaabot na niya. Nung nagmuryot na nga yung bata, pinadedi ko muna nga, tapos naisipan ko muna siyang paidlipan. Hindi kasi matigil sa kakaiyak mga mare, kaya yan pinatulog ko na kahit oras na nga. Papatulog ko nga sa kanya dyan, nagluto na nga ako ng kakainin namin. Hindi ko na nga siya dinuyan para nga makaidlip lang kahit 30 minutes. Pagkatapos nga namin kumain ng gabi, pumasok na nga kami dito sa kwarto, 6:33 na dahil nga nakaiglip siya kanina, tapos kumain pa kami, hindi ko agad na ilamos, kaya ngayon ko pa lang siya iilamos. Gustong-gusto nga ng batang tong kalaro yung kuya niya, kaya tingnan niyo naman kahit anong pang-gawin sa kanya ng kuya niya, nag-e-enjoy siya. Ayoko na muna sanang pakatutok ng kuya niya sa kanya, paano ba naman sinisipon siya, pero tingnan niyo naman talaga nanggigigil sa baby. Tingnan nung nalaman kong nagbuntis ako, nung pinakita nga namin sa kanya, hindi nga niya matanggap. Dami nga nagsasabi sa kanya na kailangan may laling na siya. Lagi niya sinasabi ayaw daw niya ng laling. Okay na daw siyang mag-isa at masaya daw siyang mag-isa. Tingnan nung bata siya, pag sinasabi ko nga may baby sa tummy ko, minsan nga sinisipa niya yung tiyan ko. Talagang ayaw niya ng kapatid. Pero akalain mo nga nung dumating si Baby Dylan sa amin, lagi nga siyang nag-aalala sa kapatid niya. Pag nga nandito ako sa labas ng bahay, lagi niyang tinatanong sino daw kasama ng kapatid niya. Tapos nga pag wala siyang pasok, nakakatulong ko pa nga siya sa pag-aalaga kay Dylan. Siya nga yung nagduduyan kay Dylan pag nga may ginagawa ako. Minsan nga ang galing pa niya, napapatulog pa nga niya si Dylan. Tapos yung Baby Dylan namin, gustong gusto din naman niyang kalaro yung kuya niya. O siya mga mare,